Sa mundo ng martial arts, may isang mapanganib na phenomenon na lumalaganap na parang kanser. Ang mga nagpapakilalang master na nag-aangkin ng supernatural na kakayahan at hindi matinag na teknik. Nangongolekta sila ng mga tagasunod, naniningil ng napakamahal na bayad, at itinatayo ang kanilang imperyo sa kasinungalingan. Ngunit may isang bagay na hindi kayang pekein ng mga peking master na ito. Ang isang tunay na laban-laban sa isang bihasang mandirigma. Ngayon, sisiyasatin natin ang ilan sa pinakamalalalang pagsiwalat ng mga pandarayang martial arts master, kung saan ang mga papel na tigre ay humaharap sa tunay na mga mandirigma. Welcome back sa Noel Polo TV, kung saan sinusuri namin ang pinakakawili-wiling mga sandali sa kasaysayan ng martial arts. Tuklasin natin kung ano ang nangyayari kapag ang mga nakikinabang sa kasinungalingan ay humaharap sa mga nag-alay ng kanilang buhay sa totoong pagsasanay sa labanan. Sa pagsusuring ito, titignan natin ang pinakanakakagulat na kaso ng mga huwad na master na napahiya sa harap ng mga lehitimong mandirigma. Makikita ninyo kung aling mga teknik ang epektibo at alin ang hindi, pati na rin kung bakit may ilang tradisyonal na martial arts master na nagbibigay ng masamang imahe sa kanilang sining. Ibubunyag din natin ang psychological sa likod ng mga huwad na master na ito, kung paano nila napapaniwala ang kanilang sarili at ang iba sa kanilang di umano'y kapangyarihan, at kung bakit sila sa huli ay pumapayag sa mga laban na imposibleng nilang mapanalunan. Minsan, tila ang ilan sa mga master na ito ay parang laging high o may problema sa pag-iisip. Isipin na lang ang Tai Chi Master na kayang itapon ang kanyang mga estudyante na parang mumunting bato kahit hindi man lang niya hinahawakan. Isang simpleng kumpas ng kamay at bigla silang nawawalis. Naniniwala sila na kaya nilang patumbahin ng sinuman gamit lamang ang kanilang chi. Ngunit kung titingnan mong mabuti, tila hindi man lang siya dumadampi sa kanyang mga estudyante. Anong klaseng voodoo na teknik sa pakikipaglaban ito? Ngunit nang humarap ang master na ito sa isang profesional na black belt master, hindi pabor sa kanya ang pagkakataon. Ang karate master ay walang balak magpatawad, diretsong sumugod at itinuro sa Tai Chi master ang isang leksyon sa loob lamang ng ilang segundo. Malamang, makakalimutan niya ang lahat ng kanyang pinag-aralan matapos ang labanang ito. Napagod na marahil ang mga peking master na ito sa karagatan ng kasinungalingan, kaya naisip nilang magtayo ng klase ng chi. Pinakita muna nila kung paano ito gumagana. Isang lalaki ang tumakbo papalapit at nang siya ay lumapit, bigla na lang siyang bumagsak. Tila may isang nakatagong kapangyarihan, ang tinatawag nilang chi, na nagtapon sa kanya. Isang babae mula sa manonood ang tumayo at sinubukang matuto mula sa kanila. Habang sinusubukan niyang gisingin ang sarili niyang chi, may isa ring lumapit sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi gumana ang tinaguriang chi energy. Tumama sa kanya ang lalaki, at tila nasaktan siya dahil hindi siya gumagalaw. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Nang mapansin ng peking master na hindi ayon sa plano ang nangyayari, bigla na lang siyang nagkunwaring inaatake ng seizure. Marahil ang chi ng babae ay nasa 3G network lamang at ang peking master ay naghahanap lang ng paraan para makatakas matapos mabuking. Maaring hindi kumpleto ang ating video kung hindi natin pag-uusapan ang Yellow Bamboo Group, isang grupo na naniniwala na kahit sino ay maaaring gumamit ng lakas ng kanyang chi upang talunin ang kalaban. Ito ay isang buong grupo ng mga tila wala sa sarili na kumikilos na parang mga ewan na nagkukunwaring inaatake ng seizure kapag bumagsak sila. Ngunit tila malas sila dahil isang profesional na mandirigma ang humamon sa kanila sa isang one-on-one na laban. Ang mga chi masters ay sanay na gamitin ang kanilang chi sa kanilang mga sunod-sunurang estudyante na handang gawin ang kahit ano para sa kasiyahan ng kanilang master. Ngunit nang tumakbo ang profesional na mandirigma papunta sa chi master, walang nangyari. Sa halip, sinakal ng mandirigma ang master sa harap ng lahat. Sa isa pang pagtatangka, itinulak ng mandirigma ang chi master sa lupa na parang laruan. Marahil, ang pinakakilalang kaso ay ang isang nagpapakilalang pressure point master na naniwala na kaya niyang patigilin ang kanyang mga kalaban gamit lamang ang enerhiya ng chi. Ang kanyang mga demonstrasyon ay kahanga-hanga kung ang panonoorin mo lang ay ang kanyang mga estudyante na biglang bumabagsak sa lupa sa bawat dampi niya. Ngunit nang hamunin niya ang isang amateur MMA fighter, tumama sa kanya ang realidad ng mas malakas pa kaysa sa kanyang chi. Tumagal lamang ng eksaktong 12 segundo ang laban. Isang simpleng kombinasyon lang ng pag-atake ang nagpapatunay na ang chi energy ay walang laban sa tunay na combat training. Ang pinaka nakakatawang bahagi, matapos siyang knockout in, idinahilan niya na hindi raw na-activate ng maayos ang kanyang chi noong araw na iyon. Ang master naman na ito na si Sun Jianguo ay sabik na ipakita ang kanyang talento sa harap ng lahat. Pumunta siya sa entablado kasama ang isa sa kanyang mga estudyante upang ipakita ang pambihirang kapangyarihan ng Tai Chi.
Isang dampi lamang ng kanyang kamay sa estudyante at ito'y bumagsak. Sa susunod pang pagkakataon, bumagsak pa ito mula mismo sa entablado. Sa gitna ng palabas na ito, isang lalaki ang umakyat sa entablado upang subukan kung gagana ang kapangyarihan ng master sa kanya. Ang sumunod na pangyayari ay marahil hindi na niya malilimutan habang buhay. Sinubukan ng guru na itapon siya, ngunit nanatili siyang nakatayo, parang hindi gumagana ang kapangyarihan ng master. Sinubukan niyang itulak ito, ngunit wala pa ring epekto. Ginamit niya ang lahat ng kanyang pinakamagagaling na galaw, ngunit wala kahit isa ang nagtagumpay. Ang ganitong klase ng kahihiyan ay hinding-hindi malilimutan. Ang isa naman sa pinaka-nakapagpapagising na insidente ay ang isang Tai Chi master na sumugod sa isang MMA gym kasama ang kanyang mga tagasunod. Ang kanyang layunin, patunayan na, hindi tulad ng ibang mga Tai Chi masters. Epektibo ang kanyang mga teknik sa tunay na laban. Ang kaso niyang ito ay lalo pang naging kawili-wili dahil mas malaki siya kumpara sa MMA fighter na kanyang hinarap. Ang resulta, walang halaga ang laki ng katawan, wala ring halaga ang ilang dekadang pagsasanay sa porma. Sa loob lamang ng wala pang 1 minuto, ipinakita ng MMA fighter kung bakit mas epektibo ang combat sports na may active resistance training kaysa sa mga sistemang nakabatay lamang sa porma at teorya. May isa pang master na nagpakitang kaya niyang mangalap ng enerhiya mula sa kanyang paligid at gamitin ito upang wasakin ang anumang bagay. Kung mayroon kang talento na gawin ang mga bagay sa kakaibang paraan, maaaring ituring kang master. Hanggang sa makatagpo ka ng isang tunay na master. Isa siya sa mga taong hindi talaga marunong sa laban, kundi marunong lamang gumawa ng eksena. Ipinakita niya kung paano niya mababasag ang isang ladrilyo gamit lang ang kanyang chi. Sinimulan niya ito sa pamamagitan ng paghagod ng kanyang kamay sa ladrilyo, kasabay ng paggawa ng ilang ritual na mistulang nangangalap siya ng enerhiya mula sa ibang dimensyon. Ngunit nang subukan niyang basagin ito, walang nangyari. Mukhang nakalimutan niyang bigkasin ang kanyang mahiwagang salita. Ang kahanga-hanga sa mga kasong ito ay hindi lamang ang mismong mga laban kundi pati na rin ang psychology nasa likod ng mga ito. Ang mga master na ito ay hindi palaging sadyang nandaraya. Marami sa kanila ang totoong naniniwala sa kanilang sariling kakayahan. Paano? Ito ay isang psychological na phenomenon na tinatawag na True Believer Syndrome. Kapag napapalibutan ka ng mga estudyanteng sumasang-ayon sa iyo, hindi kailanman nakararanas ng tunay na paglaban at nabuo mo na ang iyong buong pagkatao sa pagiging walang talo, maaari mong mapaniwala ang iyong sarili sa halos anumang bagay. Sa isang partikular na nakakatuwang kaso, isang master ang natalo ng sarili niyang dating estudyante. Pagkatapos lamang ng 6 na buwang pagsasanay sa MMA, hinamon ng estudyante ang kanyang dating sifu sa isang laban. Ano ang naging resulta? Isang malinaw na tagumpay para sa modernong pagsasanay sa combat sports laban sa mga tradisyonal na teknik na hindi kailanman nasubok sa aktwal na laban. Itinampok ng laban na ito ang isang mahalagang punto. Hindi ito tungkol sa estilo ng labanan, kundi sa paraan ng pagsasanay. Ang anumang sining ng pakikipaglaban na hindi nagsasama ng regular na sparring laban sa mga lumalabang kalaban ay hinahatulan ang mga tagasunod nito sa pagkabigo. Isa sa mga pinakakapanapanabik na revelasyon ay ang pagbagsak ng isang peking master na nag-angkin na kaya niyang talunin ang kahit sino nang hindi man lang siya humahawak o sumusuntok. Malabo kung siya ba ay lasing o sadyang ganun lang ang kilos niya. Sinadya niyang hamunin ang isang profesional na MMA fighter, ipinahayag na kaya niyang talunin ito nang hindi man lang siya humahawak o sumusuntok. Ang laban na ito ay hindi planado sa loob ng isang arena, kundi sa isang bukas na lugar, isang bakuran kung saan maaari umanong makuha ng walang hawak na master ang kanyang mga kapangyarihan mula sa paligid. Nagsimula ang laban sa pamamagitan ng master na kunwari nangangalap ng enerhiya, ngunit hindi na naghintay ang MMA fighter na matapos ang kanyang palabas. Ipinakita niya kung ano ang kayang gawin ng tunay na talento. Sa isang iglap, dinala ng MMA fighter ang master pabalik sa realidad at ipinakita sa kanya kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging isang tunay na martial artist. Ngayon, walang talakayan tungkol sa pagpapakita ng mga peking master na magiging kumpleto ng hindi binabanggit si Xu Xiaodong, na may palayaw na The Mad Dog. Ang MMA fighter na ito ay ginawa ng misyon ang magbunyag ng mga peking martial arts na master sa China. Ang kanyang pinakasikat na tagumpay ay nang talunin niya ang isang Tai Chi master na nag-angkin na kaya niyang talunin ang kahit sinong kalaban nang hindi siya humahawak o sumusuntok. Ang kampanya ni Xu ay hindi tungkol sa hindi pagpapakita ng respeto sa mga tradisyonal na martial arts. Ang layunin niya ay ipakita ang mga naninira sa reputasyon nito sa pamamagitan ng maling mga pahayag. Ang mga laban niya ay naging simbolo ng tunggalian sa pagitan ng tradisyonal na martial arts at modernong combat sports. Sa laban na ito, tinalo niya ang Tai Chi Master sa loob lamang ng 10 segundo,
Isang banayad na job lang, tapos na ang master. Ngunit hindi natuto ang master sa aral at nag-isip ng dahilan na ang laban ay nagsimula nang masyado ng maaga at hindi siya handa ng buo. At panghuli, makikita mo ang isang peking Tai Chi master na tinalo ng isang profesional na Muay Thai fighter na determinado siyang turuan ng leksyon ang master. Sa laban na ito, ang Tai Chi master ay handa ng patumbahin ng fighter mula pa lang sa simula. Ngunit hindi pa siya nakaharap ng isang tunay na fighter sa buong buhay niya. Nang ipakita ng Muay Thai fighter kung ano ang kayang gawin ng isang tunay na fighter, ang master ay labis na nagulat at hindi pa nahulaan ng tama ang mga galaw. Ang unang kick mula sa fighter ay sapat na para ipadapa ang master sa canvas. Tinuruan siya ng isang mahalagang leksyon at malamang ay hindi na siya makikipaglaban muli kanino man. Ano ang palagay mo tungkol sa mga pagbubunyag ng mga peking master? Nakaranas ka na ba ng martial arts na panlilin lang sa iyong pagsasanay? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba.